ating pag-usapan ang RR1 o Ready Reserve 1 na nakapaloob sa Section 54 ng Republic Act 7077. No? So ito yung units na kinaklasify ng ating batas na i-maintain natin. No? So it shall be maintained in high degree of readiness as to be ready for operational employment in not more than 7 days. So ibig sabihin, ang kapag ikaw ay member ng RR1 o Ready Reserve 1 ng isang reserve force ay within 7 days ay ready po ito, no, sa lahat ng mga emergency, deployable within 7 days. So ibig sabihin, maintain po ito ng ating higher headquarters upang in case of emergency ay pwede agad silang ma-mobilize at ma-deploy, no, kasama ng kanilang mga equipment or mga cruiser weapons at mga individual clothing na ready for deployment within 7 days. So ito po yung RR1 na tinatawag sa ating Republic Act 7077. No, ito yung mga reservists na ready reserve, no, na pwede silang i-deploy within 7 days. However, yung Ready Reserve 2, ito naman yung mga units na ating Ready Reserve Force na employable within 15 days, no? So, kumbaga, RR1, RR2, ang RR2 naman ay employable sila within 15 days. Kailangan ay ma-mobilize na sila at ready for operational deployment sila, within 15 days upon mobilization or in case there is a mobilization of the troops, no? So kapag tumawag yung ating presidente na kailangan nating mag-mobilize ng reservists because merong insurgency or national emergency, kapag nilusob tayo ng kalaban ay kailangan yung mga RR2 or Ready Reserve 2 ay deployable sila, no, within 15 days. So ang ginagawa ng ating units ay mini-maintain ang RR1 at RR2, no? So ibig sabihin ay pina-prioritize nila ang units na ito upang kung magkaroon ng emergency ay mabilis natin silang ma-deploy, no? Ganun din yung mga equipment, no? Mga cruiser weapons, mga individual clothing equipment nila ay naka-ready na rin po, no? So yan po ang nakapaloob sa Republic Act 7077 na kung saan ang RR1 at RR2 ay nakapaloob.